Kung dati nila, ang pulis ang nanguhuli ng mga NPA. Ngayon tila na baliktad na umano ang kalakaran matapos ang sunod-sunod na pambabastos at pangiinsulto daon na nauuwi sa pagkukulong sa kanilang mga tauhan sa ilalim ng kumpas ng ilang makakaliwang mambabatas na miyembro ng Quad Committee ng House of Representatives. Ngayon maraming balita, partner Jay. At isa dito yung sinabi ni anak, ang pinakamabuting anak sa buong Pilipinas. Bago mo sabihin, kilala ko yan. Sino? Singer yan. Singer. Nakasama niyan si David Pomeranz. Adik ba siya? Ha? Hindi. Dati siyang babae na naging lalaki. Oy. Kilala ko yan. Sino yan? Charis Pimpenko. Ay, sayang. Jake. Ngayon, si Jake Cyrus na siya. Grabe siya, oh. Bakit? Mali ba ako? Nahulaan mo ata, Jake Cyrus yan. Dating singer yan. Pero may binanggit siya. Meron siyang binanggit na susuportahan niya ang kanyang tatay. Alam niyo po, kung Saan daw? hindi ko alam kung ano yun. Ito, basahin muna natin. Ay, hindi pala si Charis. Akala ko si Sandro. Malamlam din pala ang mata nito. Magkamukha kasi. No? Ay, sorry. Okay. Sabi niya, the president is my father. I support him whatever he says and whatever he hopes to achieve. Ayan. Alam mo, kung ako tatanungin, tama naman itong sinabi dito ni Sandro. No? Kasi ako talagang prinsipyo ko sa buhay, obey your parents. Obey your father. No? So, lahat, kasi ako, ang paniwala ko dyan, ang salita ng tatay mo ay posibleng tinig ng Diyos. Binigay sa'yo yan para ikaw ay bantayan, ikaw ay palakihin. So, dapat talaga sinusunod ang magulang. Para sa akin, hindi mo talaga dapat, regardless kung mabuti or masama ang iyong magulang, dapat sinusunod mo ang iyong magulang. Regardless. Except sa dalawang ito. Except yung ipinagagawa ng tatay mo ay against sa Diyos, or except yung pinagagawa ng tatay mo ay illegal, against sa batas. Kaya, tama, sundin mo ang parents mo. Kasi, yaan ang magdudulot sa'yo sa tamang daan. Pero ang tanong, si Sandro lang siguro makakasagot. Oo. Kung yung sinasabi at ginagawa ng tatay niya ay against sa Diyos or against sa batas. Tsaka di ba may kasabihan na balik-balik ta rin mo man ng mundo, ang ama mo ay ama mo pa rin. Oo. Pero hindi naman sa kasamaan. Kasi ang magulang nandiyan, aminado ka na masama tatay mo. Pero yung mga alam mo naman na ikakasama mo at alam mo naman na masamang gawin, huwag mo suportahan. Oo. Diba? Pero nandun pa rin ang pagiging ama niya sa'yo. Oo. At kinikilala at hindi mo mababago yun. Kahit anong gawin mo, tatay mo pa rin yan. Yun nga, yung kasabihan na balik-balik ta rin mo mundo, tatay mo pa rin yan. Pero yung susuportahan mo dahil susuportahan mo na alam mong mali na yung ginagawa, parang ang pangit ata nun. Diba? Halimbawa, merong sasabihin yung tatay mo sa'yo. Eto, gawin mo. Mag-aral ka mabuti. Diba? Pero ikaw ayaw mag-aral, sundin mo lang. Diba? Tama. Pero yung halimbawa lang po ito, wala tayong pinag-aanuhan dito. Halimbawa, nakikita mo yung tatay mo nag-a-addict. Yung ba'y dapat mong sundin? Hindi na dapat. Kasi alam mo, yan para sa akin, yan yung binanggit ko, yan ay illegal na. Hindi na sunod sa mata ng Diyos, hindi na rin sunod sa mata ng taong bayan. So, natigit sa lahat, leader ang tatay mo. Oo. Na karapat dapat pangalagaan niya yung tinatawag na respeto sa kanya ng Halimbawa lang yun partner Jay. Kasi, kung sakali lang naman. hindi natin sinasabing addict, no? Oo, hindi naman. Halimbawa. Natulog naman ata siya. Ha? Natulog naman ata. Siyempre, pag nakikita, may makikita ka sa tatay mo na ano yan, normal yan, nakikita mo yan, kahit bata, nagagaya mo nagagaya mo. Pansinin mo, ang tatay at saka ang anak, halos parehas ng likaw ng bituka. Lahat yung ginagawa, halos
Nauulit ng nauulit. Sabi nga ng Biblia up to the 4th generation Bakit? Kasi yun yung nakita. Yan yung kinalakihan ng bata Kaya lang, habang nagkakaedad ka, dapat naiisip mo na rin kung yung ginagaya mo ay tama. Again, para sa akin yun ang guidelines. Pero coach, may isa pa tayong dyan May isa pa tayo na naiisip. Baka lang. Kung nakikita ng anak, tapos alam niya namang mali yung ginagawa, tapos kinukonsinti ng anak, baka mamaya yung ginagawa pala ng tatay ay ginagawa din pala ng anak. Yun yung mahirap doon. Talagang magiging yun. Oo. Magiging close yun or ahayaan niya or susuportahan niya yung ginagawa ng tatay niya kasi ginagawa ko rin. Ganun. Ano na yan? At saka ano na yan? Gaya-gaya. Ito halimbawa lang, wala tayong pinapatamaan. Babaero, sa babaero. Babaero tatay mo. Babaero ka rin. Ganun. Ba't ka natawa? Nanonood yung tatay ko. ay, daddy, shoutout po. Hindi, example. Oo, sample. Yung sinasabi up to the 4th generation. Minsan nangyari yan until such time na mayroong magbe-break ng chain. Halimbawa lang, yung lolo. Halimbawa lang to yung lolo, diktador. Chances are, yung anak, ganun din. diktador din. Tapos, yung magiging apo, chances are, unless sinabi niya, ayoko na, mali ito magbabagong buhay ako. Pero yung, okay pala, diktador, daming pera, daming bodyguard, nasa kapangyarihan ka. Pagka ganun yung attitude, tuloy-tuloy yun. So, yung lolo, diktador. Yung tatay, diktador. Yung anak, diktador. Tuloy-tuloy yun. Yung lolo, adik. Yung tatay, adik. Na makikita nung apo, sarap pala nun heavy ang datingan. So, nagagaya yun. No? Pero wala tayong pinagbibintangan ka. Kaya lang, pinasabi natin, depende po ang pagsunod. Yes, tama. Susundin natin ang ating magulang. Except if against to sa batas or against sa mata ng Diyos. Diba? Doon naman sa may iba naman. Doon sa mahiwagang picture na nagbabiral ngayon. Doon sa dating mga nagsisiraan, nagbabatuhan ng di umano ang mga Marcos ay magnanakaw, ang mga Aquino ay magnanakaw. Batuhan sila noon pa man, sa kapanahunan pa ng mga lolo't lola natin. So magugulat tayo ngayon na solid pala sila at talagang suportahan pa yung mga dilawan at ang pulangaw ngayon. Alam mo, Jay, para sa akin ang nakikita ko rito, kasalanan to ni Sara, BP Sara. Bakit? Ganyan po kalakas si BP Sara. Isipin mo yung sinukan dati nung iba, Na pagbati-bati niya. Kinakain nila yung suka nila. Oh, sorry dito, baka bawal dito yun Kasi sinuka na ito sila Kiko, sinuka nila Marcos Huhukayin pa nga daw Ngayon, picture-picture, pahimas-himas pa sa likod yung asawa. Di ba? Ganyan po kasi, ganyan kalakas ang Duterte ngayon. Pansinin nyo, yung pula, kakampi ang dilaw, yung dilaw, kakampi ang pink, yung pink, kakampi ang NPA, komunista, nagkampihan na silang lahat. Buong Pilipinas nagkakampihan sa political power para lang ibagsak ang Duterte. Ibagsak si BP Sara. Kaya kasalanan ni BP Sara yan sobrang lakas. Binabagsak na ng binabagsak, yung kanyang survey pataas pa rin ng pataas. Diba? Tingnan mo si nasa kanya na ang pera. Ayuda dito, ayuda ron, ayuda dito. Wala. Bagsak pa rin sa survey. Si Tamba. Kaya ganyan, yan, talagang isipin mo, pinagkaisa. Yan pala yung sinasabi ni Marcos dati na pagkakaisa. Dahil kay BP Sara, pinagkaisa pula, dilaw, NPA, komunista, sama-sama, pati mga nasa droga at saka gambling, sama na, gibayin natin ang Duterte. Yun nga nung panahon ay ipinamukha nila sa atin na magkalaban silang mortal. At yun naman ba nasaksihan natin yun ng ilang dekada. Hindi lang taon dekada Kasi magsimula kay Senior Marcos hanggang sa kay Senior ano ba pangalan ng Senior Aquino? Benigno ba? Benigno.
Ninoy. Oo, nung senior na Aquino, senior na Marcos, magkalaban na sila talaga. Tapos napunta na sa sa nanay, hanggang sa ganun pa rin, kay Melda, hanggang sa, alam mo na yun, hanggang sa panahon ni Marcos, nung tumakbo si Marcos Jr. bilang presidente nung kung hindi ko matandaan to, 2016 or kung anong taon na yun, yung tinakbo niya na tinalo siya. Ni Lenny? Hindi pala, vice president pala na tinalo siya ni Lenny Robredo, no? So doon, mainit pa yung girian ng Dilawan at Pinklawan at ng mga Pulangaw noon. Pero ngayon, tingnan mo, diba? Magkakampi na talagang... tapos ang pinaka pa rito, tulong-tulong na sila. Tinatawanan lang sila ng Duterte. Yun yung nakakatawa dun no? Kasi kung mapapansin nyo, halos sa 100% na politiko na kilala natin sa politika, sa gobyerno, 80% mga magkakampihan. 20 to 10% na lang ang kakampi ng mga Duterte. Oh, ang pinakamalakas lang nakakampi ng mga Duterte yung taong bayan. Yun ang pinakamalakas na kakampi nila. Pero yung tungkol sa mga politiko, kasi at ngayon rin natin napatunayan na totoo ang kasabihan na ang politiko hindi mo talaga pwedeng kaibiganin yan. Bukas, kakampi mo. Ngayon, kakampi mo, bukas kalaban mo na yan. Ang dami rin natin napatunayan dito sa nangyarin to. May sinabi pa nga, di ba? May mga bali-balita pa, sabi nung isa, pahuhukay ko yung tatay mo dyan sa living. Oo, dati. Ngayon, sip-sip. Sabi niya, paano ko i-explain sa anak ko na yung isang diktador, rapist, magnanakaw, inilibing sa libingan ng bayani? Paano ko i-explain sa anak ko? Ngayon, paano mo i-explain sa anak mo? Kinain mo yung suka mo. Paano ipapakita yan na, ay, ang tatay ko balimbing, di ba? So, mas mahirap i-explain yon. But anyway, ganun po kalakas, again, si BP Sara. Wala akong masabi. I mean, tama si Jay kanina, tinatawanan lang sila ni PRRD, mga buang tong mga ito, di ba? Tinatawanan. At lahat sila, full power yan, full force, magkakasama sila. Ang talagang nasa likod lang, yung 32 million plus dumadagdag pa. Kasi tatandaan mo, yung ayaw kay BP Sara dati, gusto na kay BP Sara. At sumisigaw na ng budol-budol. Yung mga dating galit sa Duterte, yung tinatawag si Tatay Di. Alam nyo yan. Yung tumatawag kay Tatay Digong na Mangkanor. Ngayon, andi dito, kasama na natin, tinatawag na ng budol-budol. Kaya yung 32 million na yan, mas marami pa yun ngayon. Madagdagan pa, maging 45 pa yan. Kaya ang kakampi ng mga Duterte ngayon, taong bayan. Kaya nga pansin mo, partner Jay, asa na yung impeachment? Tagal naman inaantay namin yung impeachment. Ilabas nyo na, sige na. Oy, maawa kayo kay Castro, nag-iikot. Marami raw pledges. Grabe. Pero walang pirma. Pirmahan nyo na. Sana magkaroon na ng impeachment ngayon. Pasensya na, BP Sara. Mahaba pa daw kasi mahaba pa ang panahon. Puro sila palusot. Kailangan pa nila ng mga pang-front dun sa kabalastugan na ginagawa nila sa gobyerno eh. May inaantay pa raw silang third na... Di kasi kailangan nila kasi pahabain ng pahabain yan. Para hindi mapansin ng taong bayan yung pangungurap nila. Kasi marami pa daw silang nanakawin. Hindi. Ako sa tingin ko, Jay, ano to? Kasi naduduwag yung mga ibang congressman na tatakot pumirma. Kasi mag-e-eleksyon, alam nila ang bango ng Duterte sa taong bayan. Magsisitalo sila dyan. Pagka nagpipirma, markado, pumirma ka ng impeachment ni BP Sara, hindi ka namin iboboto. Kaya kaya takot silang matalo eh. Pangalawa, baka mamaya hindi naman talaga impeachable offense yung pinaano nila kay BP Sara. Buweltahan sila. Alam nila na sa 2028, pinakamatagal, uupo si BP Sara. Whether you like it or not. Pero ito, pag-usapan natin, Jay. Ito? May kinulong. Sino? Magpapasko. Naku po. Walang puso ang mga Ipinakulong magpapasko. Pambihira. Ito, tingnan natin. Kinundina ng isang dating chief PNP ang pagpapakulong ng Kamara kay dating Mandaluyong Police Chief Hector Grijaldo, si MJ Mondihar sa report.
kanya. And I think it's the right time to make an appropriate motion. Sumusobra na siya. This is, I believe, his 4th time to skip the Quadcom, and pero sa Senate wala naman siyang rotator cuff syndrome. I'm sorry. Yan ang paghahanap ng mga kongresista kay dating Mandaluyong City Police Chief Hector Grijaldo para padaluhin sa House Quadcom investigation sa issue ng extrajudicial killings at Pogo. At nang wala sa hearing noong December 12, ipinakontempt at pinagtawanan pa ng mga congressman si Grijaldo. I move to cite Colonel Hector Grijaldo in contempt, Mr. Chair. Seconded. Okay. There's a motion. I was waiting for Congressman Paduano to do that, but anyway, so there is a... Ito ang kasalukuyang lagay ni Colonel Grijaldo na bagong opera sa kanyang balikat. Sa larawang binahagi ni former PNP Chief, ngayon Senator Ronald De La Rosa, kapansin-pansin ang medical condition ng aktibong police official. Saad ni Senator Bato, nakiusap raw si Grijaldo na dalhin siya ng Quadcom sa isang government facility dahil sa kanyang medical condition. Pero hindi natinag ang kamera at ipinaaresto pa rin si Grijaldo. Ang ginawa, talagang pinaparana sa kanya yung gaano ka-ruthless ang House of Representatives. Kinulong siya doon sa kulungan yung kinulungan kay Atty. Zulaika Lopez. Si Grijaldo ay una nang inakusahan ng cover-up sa kaso ng ambush lay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga sa Mandaluyong City noong Hulyo 2020 na ang itinuturong mastermind ay si dating PCSO General Manager Colonel Rina Garma. Inakusahan naman ni Grijaldo ang Quadcom ng pamimwersa sa kanya sa naging pagharap niya sa Senado para kumpirmahin ang testimonya ni Garma na nagtuturo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa likod umano ng pagkamatay ng maraming pinaghihinalaang drug personality sa madugong drug war. Pinasusuportahan din kay Grijaldo ang testimonya ni Garma kaugnay sa umano'y umiiral na reward system sa mga opisyal at miyembro ng PNP na makapapatay ng drug suspect. Ayon naman kay Senator De La Rosa, malinaw na ginagantihan ng Quadcom ang opisyal dahil sa pag-amin nito. Ganon, gusto lang talaga nilang mag-power tripping ba na ikaw gumawa ka ng nakakasama sa amin, kaya magdusa ka, ikulong ka namin dito. Hindi mo lang dinala sa ospital, so sobra. Nagtatanong naman ngayon ng senador sa kanyang mga kabaro noon sa PNP bilang dati nilang chief kung akma ba ang trato ng Quadcom kay Colonel Grijaldo. Sobra kaya nasabi ko, kung ako ang chief PNP, I will never allow any of my men to experience this kind of maltreatment, this kind of injustice na ginagawa nila ngayon sa isang police colonel. Paano na lang ang ordinaryong tao? Kung itong police colonel ay ginagano nila, binababoy nila, paano lang yung ordinaryong tao? Mananatili naman sa detention facility sa Kamara si Grijaldo hanggat hindi tinatapos ng Quadcom ang kanilang pagnig kaugnay sa EJK. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondejar, SM9 News. Ayan po, napakatindi talaga. No? Wala talagang puso ito. Hindi ko maintindihan itong Quadcom na ito. No? Parang wala talaga silang sinasanto na. Huwag niyong sabihin. Ito, tanong ko lang sa inyo, Quadcom pakitanggi nyo kung hindi po ito totoo. Kasi parang di umano ang inyong mandato ay galing lang kay Tamba, galing lang kay Martin. Isipin nyo si Grijaldo. Nagsabi nga siya na merong pinapasabi sa kanya itong dalawa, si Dan Fernandez at saka si Atrasado. Anong pangalan nun? Atrasado? Basta yun. Yung tong dalawa na ito. So instead na inimbestigahan ninyo yung mga kasama ninyo, ang pinipilit ninyo na gisahin ay si Grijaldo. Normal. Kahit naman sino ay a-attend ba dyan? Tingnan nyo ginawa nyo kay General Wilkins. Di ba? Pinagsisisigawan nyo. Kung hindi ba naman kayo ipokrito, isipin nyo nagtatawanan kayo nung pinako-contempt nyo etong si Grijaldo. Samantalang, pag ang resource person ninyo ang magtatawa, may pambihira. Ipapakontempt nyo agad. Sisigawan nyo. Sabi nga ni Ka Eric kagabi, pambihira, itong NPA na ito, pinakukulong. Ha?
Dating PIDEA chief. Ganyan eh. Then you want respect? Real talk po. You want respect? Dapat ba kayo respetuhin? Kayo nagtatawanan. Anong tingin nyo ba? Honestly, pakisabi, anong tingin nyo sa sarili nyo, Diyos? Kayo pwede magtawanan, yung ibang tao, basta nasa harap nyo, luluhod. Ganon. Oo lang ng oo. Sambahin kayo ng sambahin. Bawal sasagot ng hindi naaayon sa kagustuhan nyo. Di ba ganyan na nangyayari? Bawal lang tumawa. Di ba? Paano tayo magkakaroon ng... Ano tayo, komunista na ba ngayon? Nasa demokrasya pa ba tayo? Baka idol nila si Paduano. Ayan, isa pa yan, laging Kaya galit yan eh. Kaya ayaw nila nang tumawa. Oo. Kasi si Paduano kasi, palaging galit. So madaling, kaya nga tinawag siya na si Mr. Attitude eh. Lagi siyang galit, lagi siyang padabog, magsalita, lagi siya nanduduro, lagi siyang sisigaw, diba? So baka yun yung gusto nilang gayahin lahat dyan. Ayaw nila nang may tumatawa ng mga... Pero ang tanong dyan, ba't sila nagtatawanan, diba? Oo. Ang dami natin nakita ng mga... Pero may tanong ko, Jay. Napansin mo ba, nung nandun si PRRD, nagtanong ba to si Paduano? Wala, nagdabog lang. O, di ba? Nagdabog lang siya. Sana nung nagtanungan kayo, bakit hindi ka nagtanong nung panahon ni PRRD? Nagdabog lang siya, tapos na siga-siga. Siya yung tiga siya yung tiga tayo, tapos patay mo yung mic. Siya, parang siya yung tiga ganon. Siya ang siga ngayon sa Quadcom. Siya yung naatasan ni Tamba na magsiga-sigaan. Hindi kasi wala naman kasing ibang gagawa niyan eh. Unang-una, yung ibang mga kongresista dyan, kaya lang naman lumalaban, di ba? Bumulong na sila kay BP Sara. Nasabi nila kaya lang daw nila ginagawa yan dahil utos ng itaas. Diba? Sagot nga ni BP Sara, bakit nyo ginagawa yan kung hindi naman palalabag sa kalooban nyo? So yung iba dyan, kung papansinin nyo, hindi madirekta ang mga Duterte. Yung iba, medyo malumanay pa eh. Pero pansinin nyo sila, Franz Castro, Paduano, si Abante, matapang. Oo, at talagang mas okay pa nga si Castro kaysa kay Paduano eh. Si Castro, humarap pa kay PRRD, di ba? Kay BP Sara. Si Paduano parang hindi man lang ata yan nagsalita. Ang sinabi niya lang na matatandaan ko sabi ni PRRD, natatakot ako sa iyo eh. Kasi baka ipakontempt mo ko kaya nandito ako. Yun lang yung natandaan kong salitaan siya kay PRRD nun. Ang niya lagi dyan pasigaw. Kahit naman nung kay PRRD sumisigaw siya eh. Pero sa tanungan wala na. Kasi yung sigaw, madali yan eh. Sisigaw ka lang. Sigawan mo lang ng sigawan eh. Sindakin mo lang. Kahit yung pinabibili ng suka, sabi mo nga sumigaw. Kayang sumigaw eh. Kaya lang, pag tinanong niya na si PRRD, magbabatuhan na sila ng talino. Doon babagsak si Paduano. Kaya siguro, hindi ko to kaya si... Hindi, baka naman kasi idol nila mga Duterte. Baka gusto nilang gayahin, parang alam mo yung parang katakutan sila. Kasi ito sa totoo lang, panahon ni PRRD, talaga maraming takot. Lalo na yung mga addict, mga drug lord. So yung baka gusto mangyari ni Paduano sa kanya yun, na, oy, matapang ako, katakutan niyo ako, ganun. Kaya kapag may hearing, todo siya. Todo attitude. Iba yung iba yung kakatakutan mo si PRRD dahil tama, may gawa. Pero matatakot ka kasi yung lalim nung Kahit si BP Sara pansin mo ba nung nakakaharap natin? Medyo yung kanyang dating, iba. Nakakatakot, at the same time may utak. Hindi yung dadaanin ka lang sa pasigaw-sigaw. Kasi iba yun eh. Iba yung takot kay Paduano na takot kalye. Kasi nakaharap na natin yan eh. Si Baste, Mayor Baste, si Vice President Sara, siyempre si PRRD. Ang nakita mo sa kanila talaga yung taas ng respeto mo eh. Oo. Kaya doon ka parang starstruck sa kanila eh. Pero kung usapang takot, natatakot ka dahil nire-respect. Kasi iba eh. Yung takot mo, may mas mataas yung nangingibaboy yung respeto, kaya ganun. Pero kapag sinasabing takot ka sa kanila, adik ka.
Tsaka Yun yung ang lalim. totoo. Yung lalim. Oo, tama. Yung takot na gustong i-project nito sila Paduano, etc. Parang yung style ni Trillanes. Yung ganun lang. Yung, Puro lang salita, no? parang, I mean, same sila, di ba? Sino ba yung Baka magtatay taga-toll nila, si Trillanes? Hindi kayo magtatay yun? Magkahawig din eh. Tingnan mo yung mata ni Paduano tsaka ni Trillanes. Yung halos isa. No? Pwede. Kulay lang pinagkaiba eh. Pero mahilig naman mag-ayos-ayos to si Trillanes. Si Paduano talagang parang bagong baba sa bundok eh. Parang ano, hindi naman sana na ninalait yung mga ganun, no? Hindi siya bagong baba kasi minsan nung bagong baba sa bundok, fresh pa kasi pawisan eh. Si Paduano parang ano eh, galing sa loob ng ano, ng aparador. Nalustay, parang si Franz Castro. Parang ayayaman pero... Pero siyempre alam nyo, hindi naman po namin inaanong itsura. Kaya lang, kung ganyan naman kalalaki na ang inyong sahod at lumalabas na kayo sa TV, nasa mainstream media kayo. Oo, yung mag-ayos-ayos. Pambihira naman. Para pag kami sumigaw kayo, may conviction. Hindi yung para kang bagong baba. Pakita nyo naman na nire-respeto kayo. Bagong baba sa bundok, tapos bili ka suka, ay napadaan sa batasan. Ay, sigaw ka rito. Bagong baba sa bundok. Kaya pala laging high blood. Di ba? Oo. Pero pagka tinignan mo naman, itong mga ito, alam mo, binild up nila to eh. Kaya alam mo, I'm very confident na gusto ko na talagang ilabas na yung impeachment. Kasi binild up nila to ng binild up. For what? For what reason? Ito na yung inaantay nyo. Tapos, ngayon, parang naghamon ka na, naghamon ng away. Tapos, nung humarap yung kaaway mo, teka muna, wala na, kulang na tayo sa oras. Ganito yung sinasabi. Ito yung palusot nila. Kaya, ipakita nyo yung tapang nyo. Please lang. Kami na mga DDS nakikiusap. Ilabas nyo na yung impeachment. Huwag na kayong magpalusot ng kulang sa oras. Pirmahan nyo na yan. At hindi na rin bago yung ganyang strategy, kasi ginawa rin nila yan sa China. Ginalit nila yung China. Nung pinalagyan sila, umatras sila. Diba? Parang natakot si Marcos. So ngayon, inuulit na naman. Ganon din nangyari ngayon. Yung sa impeach, diba? Nagyabang sila nagyabang, sinulong nila ng sinulong, ginalit nila ng ginalit yung taong bayan. Nung naramdaman na nila yung galit ng taong bayan at parang delikado na sila, matras sila. Biglang nagsalita si President Bongbong Marcos na tutol siya. Urong siya, di ba? Tutol siya sa impeachment laban kay BP Sara Duterte. Tapos, hindi niya alam. Yung sinabi niyang yun, gagamitin pala lang iba para magsimula ng napakalaking rally na magaganap sa Pilipinas. Alam mo, piece of advice ko lang kay Franz Castro. Ito advice lang naman kung makikinig ka. Dapat magtampo ka, magalit ka ron sa mga kapwa mo, congressman. Isipin mo, ikaw ang binala ng binala kay PRRD. Di ba? Gusto nila yun. Ikaw ang binala ng binala, pagbanat ka ng banat dyan na impeachable offense yan. Tapos ngayon ayaw magsipirma. Franz, Representative Franz Castro. Ayan ang ganda pa ng Kagalang-galang Franz Castro. Dapat panahon na magalit ka sa mga kasamahan mo dyan. Kasi para ka nilaglag eh. Di ba? Parang, sige, punta tayo sa Rumble. Mauna ka. Nung sumugod ka, parang wala ka sa likod. Ikaw lang mag-isa. Mag-isa ka ngayon, Castro. Walang pumipirma. Tulak nyo na yung impeachment. So siguro sa akin, parang alam na rin nila yan talaga. Siyempre, tuso tong mga to eh. Tuso yung mga nasa taas niyan eh. Ginagamit lang talaga nilang kasangkapan yung mga yan kasi nga alam nila na hindi sila na masisisi kundi sila yun. Tsaka sanay sila sa ganyang gawain. Sanay ang mga makakaliwa sa ganyang gawain na sumasalo sila ng kahihiyan. Ikaw ba naman eh? Unang-una pa lang, convicted child abuser ka. Tapos nandun ka sa Congress. Tapos nangko-contempt ka na, ibig sabihin, makapal ng mukha mo. Kasi hindi mo na nararamdaman na, or hindi mo nararamdaman yung hiya na isa kang convicted child abuser, tapos
nagko-contempt ka at nandyan ka pa sa hearing na dapat wala ka dyan. Kagaya nung sinabi ni BP Sara, di ba? Isa kang convicted, ba't ikaw tutugi sa akin? Ba't ikaw yung parang mag-uusga or mag-uusig? Ganun pa lang, doon pa lang nasusukat na kung gaano kakapal ang mukha ng mga yan. So sinasabi mo, taga-salo siya ng kahihiyan. Ganun talaga. Yun ang papel Kaya niya. pala ganun na itsura. Uy, grabe. Sinalo mo lahat ng sama ng loob, Bagay. Franz Castro. Oo. Pero alam mo, Franz Castro, ako talaga suggestion ko, itulak mo yan. Kasi magiging kahiya-hiya ka. Oo nga. Magiging kahiya-hiya ka sa mata ng mga galing sa bundok. Hindi ako yan sa dyan sa impeachment na yan. Ako, parehas tayo ng pananaw eh. Oo. Ituloy nyo na. Ang tagal na yan eh. Pero hindi namin sinasabi na bumaliktad kami or pabor kami dahil galit kami sa mga Duterte. Hindi ganon. Gusto kasi namin na patunayan nyo yung kayabangan nyo at tignan lang natin kung hanggang saan tapang nyo. Tsaka kasi doon makakasagot si BP Sara. Oo. Dito ka sumagot. Sisigawan ka pa. Sa Quadcom, sisigawan ka. 'Di ba? Kung ano-ano, anong gagawin sa iyo? Contempt. Tapos pagka magsasalita ka na may sense, puputulin ka. Magugo sila, puputulin. Hindi ka this time. Kaya kung ako nga dun sa iba na na pinapatawag din sa hearing, pagdating ko pa lang diyan sa hearing, asan po yung silid ng contempt dito? Hindi na ako magsasalita, rekta na ako doon. Kasi ganun din naman mangyayari. Kada may usigin sila, bandang dulo, pagkatapos nilang mailabas pagtapos nilang ipahiya yung tao, rekta contempt na yun. So kung ako, halimbawa, matawagan man ako dyan sa hearing, rerekta na ako, sasabihin ko, i-contempt nyo na ako, ang tagal nyo naman. Magbaon ka na. So, magbabaw na ako, damit na. Oo. Tsaka mga corned beef. Oo, dala akong noodles. Daling ko na rin yung laptop ko doon na ako magbablog. Pwede ba? Ha? Hindi ko Ewan alam ko lang. Tandaan din natin natanong Hindi, kay si Attorney Eric Lopez, di ba, tinanggalan siya ng cellphone. Oo, kaya bawal. Pero, again, bukod kay Franz Castro, eto, serious na po tayo. Tingnan nyo, hindi na ako tumatawa. Kuha. Eto, Quadcom, teka muna. Ay, gano'n ba? Hindi, may panawagan ako sa Quadcom. Sige, ano yan? Alam mo, Quadcom, magiging kahiya-hiya kayo. Pagka hindi nyo talaga in-impeach si BP Sara. Dami nyo pinagsasabi, impeachable. Sayang yung pagsigaw-sigaw ni Paduano. Yung mga babida-bida nila, Barbers, Abante, galit. Si Abante, galit na galit pa sa mga Galit na galit pa yan sa mga lagi niyang kino-quote yung mga trolls. Diba? So sayang yung effort nyo. Tsaka isa rin niya si Barbers na lumunok sa suka niya. Oo. Ang daming ganun, no? Hindi, kasi yan ang isa sa mga kongresista na gusto pang i-extend ang termino ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. May video, may katibayan. Nasabi niya, i-extend nyo pa or kulang pa ang termino ni dating Pangulong Duterte para mapuksala at para maubos yung mga adik dito sa Pilipinas. Pero ngayon, isa na siya sa Ganyan kalakas sa mga Duterte. isa na siya sa sumusuka sa mga Duterte. Nagpapakain ng suka. Nakakadiri. Pasensya na po, baka bawal. Pero totoo naman yun naman talaga. Yan yung power ng Duterte. Nagpapakain sila ng suka at nag-unite sila ng magkakaaway. Ganyan po. Pero balikan ko, Quadcom. Kakahiya kayo. Impeach nyo na. O, Jay. At doon nga pala sa yung about do sa 2.5 talent fee. Yung sinabi dati, nung nakaraan, yung biro ni Kong Pulong. At yung sinabi di umano ni Greco. Oo. Eto. Tila malaking sampal sa kapulisan ng mga aabuso sa kapangyarihan ng Kamara. Kasunod ng sunod-sunod na pagpapa-impeach ng ilang membro ng PNP sa ginagawang investigasyon ng Quadcom ng mababang kapulungan ng Congress. Narito ang balita ni Paul Montibon.
Kung datihan nila ang mga pulis ang naghahabol sa mga terorista, komunista at mga grupong konektado sa CPP-NPA, ngayon tila baliktad na raw dahil halos mga makakaliwang mambabatas ang nagpapakulong naman sa mga pulis ngayon. Ito ay para lang mga makakuha ng sapat na ebidensya na magdidiin sa sinasabing extrajudicial killing sa ilalim ng Duterte administration sa war on drugs nito. Kaugnay pa rin ito sa investigasyon na ginagawa ng Kamara sa drug war campaign ng nakaraang administrasyon. Sa panayam sa Campo Crame kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Gene Fajardo, wala raw silang magawa sa kapangyarihan at otoridad ng komite. Tanging magagawa na lamang ng pulis ngayon ang pakiusapan ng komite na igalang naman ang kapulisan habang dumadalo ang mga ito sa sinasabing in aid of legislation na investigasyon ng mga kongresista. Matatanda ang ilang pulis na ang inibitahan ng Quadcom sa Kamara para sagutin ang mga katanungan ng mga kongresista kaugnay sa sinasabi nilang madugong kampanya kontra illegal na droga sa ilalim ng pamumuno noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinakahuling na cite in contempt ng Kamara si Police Colonel Hector Grijaldo na dating hepe ng Mandaluyong Police na umamin noon sa Senado na kinausap siya ng dalawang co-chair ng Quadcom para kumpirmahin ang reward system sa drug war campaign ng Administrasyong Duterte. Habang ipinag-utos na rin ng Quadcom ang pagpaparesto naman kay dating PDEA Director Wilkins Villanueva dahil sa pagtanggi nitong sumukot sa mga katanungan ng komite sa anti-illegal drugs campaign noong nakaraang pamahalaan. Para kay dating PNP Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa, hindi na makatarungan ang ginagawa ngayon ng Kamara para lang siraan at ibagsak ang mga Duterte. Dismayado rin ang Senador sa tila na kontrol na ng tuluyan ang Kongreso ng mga abusadong kongresista na kahit tapos na ang pagdinig, kaya pa rin nilang magpakulong ng isang tao. Giit ng senador, kung siya pa niya ang nasa poder ng PNP, hindi niya hahayaan na bastusin ang kanyang mga tauhan habang wala namang naririnig na pagkondina ang kasalukuyang hepe ng pambansang pulisya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Paul Montibon, SMNI News. Yun, grabe yun. Ito may sagot ako dun sa sinabi ni Senator Bato de la Rosa na bakit tahimik pa rin si Marbil. Eh kung yung adik yan, kinakampihan eh. Pagtatanggol niyo ba yung mga pulis? Sipin mo nga maigi yun. Diba? Tapos abangan pa ba natin na na ipagtanggol niya yung kapwa niya pulis? Siyempre, hayaan niya yun. Yung adik nga, pinagtanggol niya eh. At ito, may katanungan ako. Kung sakaling hindi umamin si General Grijaldo, tama ba ako? Kung sakaling hindi umamin yun, na sinusuhulan siya di umano ni Fernandez at ni Abante, na para Atrasado. Ni Atrasado. Abante, ni Benny Abante, kung nangyari ay pumayag si General Grijaldo, pag-iinitan kaya nila yun? Kasi kung isipin nyo, kaya nila yung ginigipit ngayon dahil yan ang isa sa mga nanindigan sa kanyang prinsipyo na hindi kayang bilhin ng kanyang prinsipyo, ng kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Kaya mapapaisip ko na lang kung sakali ba na hindi umamin si General Grijaldo, gaganyanin kaya nila. Coach. Saka masakit ito, ayon sa balita, na dati ang pulis ay nagpapakulong ng NPA. Ngayon, NPA na ang nagpapakulong ng pulis. Isipin nyo yan. Ano kaya masasabi ng mga ibang kapulisan dito? I mean, siyempre kung ikaw talaga ay nag-aral at bilang para maging pulis at marami kang kasamahan na mga kaibigan mo, katrabaho mo ng mga pulis na namatay dahil sa mga NPA. Isipin mo, kayo na yung sumusunod sa batas. Kayo nagpapairal ng batas na kayo dapat ang humuhuli ng NPA. Ang sakit nun. Insulto po ito sa kapulisan. Ganito po, alam mo, kasi kung para sa akin normal yan sa politika, yung meron kang gustong maabot. Pero yung aabutin mo ang isang bagay at kakampi ka sa mali para ilubog mo ang tama, yan ay cheap shot. Talagang napaka-desperado na. Na ito'y talagang para lihiti mo, power tripping mo. Oo, wala na. Basta sa kanila,
Kasi parang pera eh. Wala namang masama kung kumita ka ng maraming limpak-limpak na salapi eh. Huwag ka lang gagawa ng masama. Same thing sa power. Wala namang masama kung maging powerful ka eh. Pero yung kakampi ka na sa NPA, sa komunista, di umano. Tapos babastusin mo ang pulis para makuha mo yung power. Hindi ko na alam kung meron pang bababa doon sa pagkataong ganun, Jay. Alam mo, lagi kong binabanggit, no? Alam lang natin may Diyos eh. Pero kung titingnan ko talaga ang sitwasyon sa Pilipinas, cancer na po. Cancer Sobra. na. Kaya nung nag-meet kami ni BP Sara at nagpasalamat siya doon sa mga vloggers, isa lang sinabi ko kay BP Sara, request BP Sara. Ito naman ay pakiusap ng isang simpleng mamamayan. Ang sabi ko sa kanya, we have no choice. We cannot afford to lose you. I hope tumakbo ka, ituloy mo sa 2028 ang pagtakbo. Kasi yung sitwasyon ng politika natin sa bansa, ma'am, sabi ko, I know you know this. Cancer na po. Malala na. Hindi na pwede dito yung simpleng leader. Alam mo sinabi ni BP Sara? Ano? Mamaya sa vlog ko ilalabas. Ay, grabe. Puro Hindi ko pwede lagi dito, pabang sa vlog mo. Akala ko sasabihin mo na eh. Pero ito ilang beses na yung pangbabastos na ginagawa nila sa mga kapulisan natin. Unang-una, may mga pulis na kinwestiyon dahil nakapatay ng mga adik. So doon pa lang, mas parang pinapakita ng gobyerno or ng administrasyon na karapat dapat protektahan ng mga adik kaysa sa kapulisan. Kasi parang gusto nila wag ano daw, wala daw mangyayaring sakuna or krimen or wala daw halos mamamatay sa war on drug ni Marcos Jr. ngayon. Diba? Sinasabi nila yan. So doon pa lang, kabastusan na yung biruin mo. Anong gagawin ng pulis? Pag pinutukan ng mga pulis, kailangan hindi sila gumanti. Hayaan lang nila sumuko. O kaya hayaan lang nila i-turn over yung droga doon sa checkpoint. Kagaya sa Litagtag, Batangas, di ba? Pangatlo, sa kay OJC, tinipon nila lahat ng mga kapulisan para lang dalhin sa Davao. Biruin mo ang lalayo pa ng mga pamilya. Naalala ko yung isang pulis yung lumapit sa kay OJC na walang-wala nanganak ata yung asawa or hindi ko matandaan kung nanganak ba na baka sakaling baka pwedeng matulungan yung kanyang pamilya kasi hindi siya makaalis dun sa gustong-gusto niya na umuwi, ayaw siyang payagan. Ang panakot parang pag hindi sinunod ng pulis na yon yung utos or pag umuwi lahat parang tatanggalin ka sa pwesto, ganun, sa tungkulin. Pangatlo, ito na, yung binawas nila. Ang dami nilang ngayon, nung panahon ni PRRD, in-increase ng mga sahod. Dinoble, dinagdagan pa ang mga savings ng mga kapulisan. Pero ngayon, tingnan mo, binawasan na nila. Yung AFP, sinunod na. Ano yung binayad? Nakalimutan ko lang, nawala sa isip ko, ano yung binawas sa AFP? Diba? Binawasan sila, nawala lang sa isip ko, pero alam ko merong binawas. Na samantalang dati, dapat padagdag ng padagdag, ngayon pabawas ng pabawas. Tapos yung mga general, diba? Babawasan daw dahil parang dagdag problema pa daw ng gobyerno or dagdag ano pa daw sa budget yung mga general. Tingnan mo kabastusan, diba? Sobrang garapal na harap-harapan na Yung tipong kung sino pa yung mga tao na nagtatanggol para sa ating bayan, sila pa yung mga inaabuso at winawalang yan ng gobyerno ngayon. Lahat binabawasan. Alam mo, tumataas lang ngayon. Shabu. Akap. Akala ko akap. PhilHealth, siniro Diba? Yan nga, medyo behind na tayo dyan. Dapat yung patungkol sa kalusugan, tungkol sa health, dapat yan ang sinusuportahan. Kasi sa ibang bansa, talagang hindi mo na poproblemahin yung sakit mo Diba? Yung poproblemahin mo lang yung sakit mo, pero yung pera hindi na. Dahil sagot na nila yan. Dito sa atin, palpak na nga ang health system natin. Tinanggalan pa tong PhilHealth.
Pero masakit nun. Alam mo, Jay, para sa akin, ang sakit talaga niyang akap na yan. Apakasakit niyan. Alam mo, ginagamit nila yan eh. For what? Kasi for 2025 election, yan ang legalized vote buying. Ano ang purpose ng akap na yan? Eh, makabili sila ng pera. Oh, Ayuda ayuda. yan. So, kailangan magbawas sila sa ibang parte. Para doon ni Para merong... ilaan. Saan nagkaroon ng ayuda, ng akap-akap na ayuda? Ngayon lang, si administrasyon ni Martin. Hindi ko na nga alam kung sino may administrasyon nito. Si BBM pa ba o si Martin? So, si Diba? Lisa. O O kaya ano sinasabi NPA. nila? Hindi, pwede pa namang hindi matuloy. Pwede namang ibalik ni BBM at hindi niya pirmahan. Ibalik niya sa Kongreso. Tingin nyo gagawin ni BBM yun? Hindi, kasi kailangan niya ng kakampi. Magagalit sa kanya yung mga congressman pagka hindi mo pinirmahan yan. Eh, ang laking pera noon. That's 21 billion. Para dyan sa mga ayu-ayuda ninyo. O, saan mo gagamitin yan? Sa palapit na eleksyon. Kailangan mo yan eh. Mabigay ka rito. O, ito. O, botante, bigyan. Diba? Bigyan. Hindi, okay sana kung ano eh. Kahit papano okay sana kung yung budget sa AKA para sa mga ayuda, talagang naibibigay lahat. Eh, ang tanong, ang masakit kasi dito, bilang isang charity vlogger, alam ko yan eh. Alam ko yung mga ganyang strategy kasi may dati akong kasama na isang vlogger na ganyan ng strategy. Bibigyan siya ng 50,000 pamimigay para ipamigay yung mga bigas, pero sa halagang 30,000 lang yung bibili. Ang importante may pang display. Oo. Imbis na 5 kilo pamimigay, 3 kilo lang. Para may kabig. Para may kabig siya. Oo. Ganun ang diyan, ganun ang nangyayari diyan. Ganun yung kalakaran diyan. Ayun ang masakit diyan. May kabig na. May kupit pa. Mabango ka pa. Mabango ka pa. Siyempre, ikaw namimigay. Oo. Eh, hindi naman nila alam. Yung ibang Pilipino kasi hanggang ngayon, hindi alam na ibang Pilipino na yung binibigay sa inyong ayuda, pera nyo rin yan. Kaya huwag kayong magpapaniwala dyan sa mga yan kasi hindi naman trabaho ng congressman yan eh. Saan ka man nakakita ng trabaho ng congressman mamigay ng bigas? Di ba? Ngayon lang yan. Alam mo, ang daming nangyayari dito sa administrasyon ni Martin na first time. Di ba? Sino na nakikipag-meet sa AFP? House Speaker. Siya na. Ngayon lang ganyan sikat ang House Speaker. Saan ka? Yung mga nasa iba dyan sa Quadcom. Hindi mo nadidinig ang pangalan. Wala. Bigla ngayon nagsulputan. Di ba? Sino lang ang nakikilala dyan? Sila Barber, sila Dan Fernandez, no? Si Dan Fernandez kasi, artista. Si Barbers, nakilala yan kay PRRD. Kasi nga, todo sip-sip yung lokong yan na nung panahon ni PRRD. Yung iba dyan, katod nila Abante, si Paduano, sikat yan dahil yung di umanong mga napatay niyan at dating NPA nga daw yan. Pero si Abante, di ko matandaan din yan eh. Wala talaga eh. Kahit yung mga young guns, pati yung si JJ Suarez, di ko rin kilala yan. Ang dami nating di kilala na nagulat tayo na biglang may press-con na. Si Raul, saan nakilala? Si Raul sa TikTok. Parang bulatin na nilagyan ng asin. Kembot. Inahamon ng sayawan yun ni Nino? Sir Carlo. Hindi, tsaka ni attorney Turion. Kasi sa attorney Turion, galing sasayawan sila? Oo. Magaling yun, parehas matalino yun eh. Yan talaga dapat maglaban. Matalino ba yan si Si Raul, sabi niya, daw siya, summa cum laude. Diba? Sabi, sinigaw niya yun, summa cum laude. Baka kumukuha ng suma. Ewan ko lang. Baka kumakain ng suman. Lahat naman tayo. Kilabahan ka, no? Oo.